A week passed. Hindi na muling nagpakita sa amin si Misty. Samantala, ang investigasyon sa hotel ay tapos na. Dahil sa mga impormasyon na nakalap namin sa matanda, nakumpirma na namin na si Misty na talaga ang mastermind sa lahat. Pero kahit ganoon, hindi pa rin ako mapalagay. Kahit nakakulong na ang matanda, si Misty ay malaya pa rin, ay hindi namin alam kung kailan kami nito aatakihin. Ay nga, don't be too scared. Mahuli rin ng mga pulis si Misty. Sad ko sa sarili habang nakaharap sa salamin at tinapik ang aking mukha upang mawala ang takot na nararamdaman ko. Pagkatapos naman noon ay lumabas na ako ng bahay. Isinara ko ang pintuan at gate nito at pumasok sa sariling sasakyan. Let's have a great day, self. Huminga muna ako ng malalim bago binuksan ang makina at pinaandar ang sasakyan. Ito ang unang beses na hindi kami magkasama ni Harvey ngayon. Tinakasan ko kasi siya. Buong isang linggo ko siyang kasama. Hatid sundo niya ako at minsan ay natutulog pa siya sa bahay para lang masigurado niya na ligtas ako. Pero pinauwi at pinagpahinga ko na siya. Alam kong pagod na rin siya kasi ang loko-loko na yon. Nang makarating na ako sa hotel ay maraming tao at truck na nakapaligid dito. Iyon ay ang mga kagamitan na in-order namin mula sa ibang bansa. Dahil marami ang nasira, pinalitan na namin iyon, lalo na mga gamit sa kitchen area. Good day po, Miss Anya. Nakangiti sad sa akin ng bodyguard. Nasabi na po ba sa inyo ni Chana? Kung may mga kahinahinalang tao, huwag niyo daw po basta-basta papapasukin ang hotel. Lalo na po ang tao na ito. Saad ko at pinakita ko sa kanya ang larawan ni Misty. Opo ma'am, nasabi na po sa akin. At huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po ang lahat upang hindi makapasok ang mga masasamang tao dito sa hotel. Masiglang sabi sa akin ito habang naka-thumbs up pa. Ngumiti naman ako at nagpaalam sa kanya. How's the hotel? Sabi ko at tahimik daw mo po sa aking upuan. Everything is okay now. We just have to wait other things from abroad. Other than that, the main branch of Valle Hotel is ready to open again. Magaling na sagot sa akin ng sekretarya ko. Tumango naman ako. Hindi pa rin nagbubukas ang hotel dahil hindi pa ayos ang lahat. At isa pa, inaayos pa ni Kylo ang imahe ng hotel ngayon dahil sa balita marami ang nag-aalala at natatakot na baka maulit ang nangyari. How about our shareholders? Nagrereklamo ba sila? If yes, set an appointment. I will talk to them. Hinilot ko ang sentido ko at maaring magreklamo ang mga iyon dahil sa nangyari sa hotel. Unexpected no, they didn't say anything about what happened. Ngunit ang paalala nila sana mapabilis ang pagbubukas muli ng hotel. Napalunok at tumango ako. Mabuti naman, nabawasan ang mga iniisip at problema ko. Sa ngayon si Misty na lang talagang problema na hindi ko pa nasusolusyonan. Babalik na ako sa lamesa ko. If you need me, tawagin mo lang ako. Lumabas na si Chana ng opisina ko at ako naman ay naiwan. Pinaikot ko ang upuan ko at huminga muli ng malalim. I didn't know you hated me this much. Ang akala ko kinalimutan mo na ako at ang pagkakaibigan natin. Sad ko habang iniisip si Misty. Hindi ko alam na ganito pala ang paraan para magaganap ang reunion namin after 5 years. Busy? Nagulat ako at agad na lumingon si Kylo. Umiling ako bilang sagot. About the image of the hotel, inayos ko na. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Kylo. Mukhang proud na proud pa ito. How? It's faster than I thought. Seriously, Anya? You underestimated me. How dare you? Nagtaas ako ng tingin sa kanya at tumawa. Napaka-OA niya. At saka napapansin ko lumalabas na ang pagiging malambot niya. He used to be hiding everything. Even with me. Kahit alam ko na hindi na siya pusong lalaki. Tinatago pa rin niya ang pagiging kilos babae niya. Pero ngayon, he must be confident now. I'm proud of him. Eh di hindi na. Pero seryoso, ang galing mo ah. Ang bilis mong tinarbaho. Umupo siya sa sopa na nasa harap-harapan ng table ko.
Medyo malayo ang pagitan namin, habang ako naman ay tinitigan ng mga papeles na kailangan pirmahan. Madali lang naman kasi. You just have to hire some famous bloggers to market our hotel. Mayabang na saad nito sa akin. Tumingin naman ako sa kanya at nagtaas ng isang kilay. Vloggers? Yes, vloggers. Sa panahon ngayon, mas sikat na sila kaysa sa mga artista. Pero mas mababa ang bayad. Tumango ako at napaisip. Sana pala naging vlogger na lang ako, di sana hindi ako stress ngayon dahil sa mga nangyayari sa kampanya. How about you? Kumusta? Baka naman pinapagod mong sarili mo. Tatawagan ko talaga si Harvey para sunduin ka na kung pinapagod mo talaga ang sarili mo. Pananakot sa akin ito. Alam kasi niya na ayaw kong inaabala si Harvey. Siyempre may sariling kumpanya na inaayos din iyon. Baliw, okay lang ako. I'm just a little bit scared. Bumigat na agad ang dibdib ko. Everything fine, Misty. Come up to my mind, I feel this. Kung plano ni Misty na takutin ako, nagtagumpay siya. Naglakad palapit sa akin si Kylo at hinimas ang braso ko upang pakalmahin ako. Stop it, Anya. You shouldn't be scared. Dapat ipakita mo kay Misty na wala kang pake sa kanya. And besides, the police are already taking care of it. I sighed. What if Kylo stopped me from talking? Ano ka ba? You are trained businesswoman. Nag-aral ka sa isang kilalang paaralan. You're smart. I know you already expected things like this to happen. Death threats? Maliit na bagay lang yan. Di ba ganyan naman talaga sila? Magaling magbanta pero hindi naman natutuloy. I gulped and took a deep breath. Well, he's right. Naisip ko na mangyayari ito. Pero hindi ko inaasahan na ex-best friend ko pa mismo ang gagawa sa akin. That's why I'm now more scared. Pero kaibigan ko si Misty noon, kilala ko siya. She once was a soft and super kind girl. Can she really do that to me? Can she hurt and kill me? Umiling ako. No, she can't. She's still the Misty I know. Siguro naguguluhan lang siya at nilalamon ng galit niya. May pagkakataon pa siya na umatras. She won't sacrifice everything, even her freedom, just to hurt me. Tumunog ang telepono ni Kylo. Kaya naman napatingin ako sa kanya. Kinuha niya yon at tiningnan. Ibinulsa niya naman iyon agad at naglakad papunta sa pintuan ng opisina ko. I have to go, bye. Paalam nito sa akin. Teka, saan ka pupunta? Sigaw ko ngunit hindi na bumalik si Kylo. Mukhang mahalaga ang pinupuntahan niya. Sa bagay, that smile of him. I know the reason behind those. Simple lang, makikipagkita iyon sa boyfriend niya. Ang live life ni Kylo ay magiging makulay. Natatawa na saad ko bago pa man buksan ang telepono ko at simulang magtrabaho. I woke up because my phone is ringing. Agad na sinagot ko iyon at narinig ko ang boses ni Harvey. Dinner date? Papunta ako dyan. Susunduin kita. Hindi pa ako nakakaangal ng patayin na niya ang tawag. Talaga nga naman. Sinabi ko na sa kanya na huwag na niya akong sunduin. Mapilit pa rin talaga. Samantala napatingin naman ako sa paligid. Madalim na sa labas. Nakatulog na pala ako dahil sa dami kong trabaho. Nilinis ko agad ang lamesa ko at kinuha ang telepono ko at lumabas ng opisina. Nakita ko na wala ng sekretarya ko sa kanyang lamesa. Umuwi na ito. Hindi man lang niya ako hinintay. Sumakay na ako ng elevator at bumaba. Pagdating ko rin doon ay wala na ang masyadong mga tao. Medyo may kadiliman rin. Mauna na ako, ingat rin kayo ha. Mainhin na sabi ko sa mga natira na empleyado. Ang manager at head manager na lang natira at guard. Tumango silang tatlo at lumabas na ako. Tinignan ko ang telepono ko at nakita kong 9 na ng gabi. Madilim na at ang mga tao ay nagmamadali dahil mukhang ulan pa yata. Naglakad-lakad ako. Masyadong malamig hanggang sa makarating ako sa isang eskinita. Medyo madilim doon ngunit mayroong isang ilaw ng poste. Hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit naglalakad ako papunta sa eskinita na yan. Basta ang daan doon at puro basurahan. May mga pusa rin at may nakita pa akong mga ipis kaya naisipan kong bumalik na sa tapat ng hotel ngunit may narinig akong yapak ng tao. Dahan-dahan akong lumingon doon at nanlaki ang mga mata ko dahil isang babae yon na naka-black jacket. Anya,
Bulong ng isang babae na pamilyar sa akin ng boses. Hindi ito maaring mangyari. Tinanggal nito ang hood ng jacket niya at doon ko malinaw na nakita ang buhok niya na maikli at ang mukha niya. Miss me? She laughed. I missed you. Wanna play with me?